Naniniwala siyang perpekto ang kanyang plano. Isang karaniwang operasyon sa appendix. Para itago ang esterilisasyon. Na magiging dahilan upang hindi na ako magkaanak pa kailanman. Pero hindi niya inakala na matutuklasan ko ang kanyang sikreto. At gagamitin ko ang kanyang kabit bilang sandata ko. Ako si Aliyah at ako ay 34 na taong gulang. Isang arkitekto. Ang una kong naramdaman paggising ay hindi sakit. Kundi pagkalito. Isang paulit-ulit na tunog ng biping ang pumuno sa katahimikan ng silid. Ang amoy ng antiseptiko ay nakakagat sa aking ilong. At ang aking lalamunan ay parang nilunok ko ang buhangin. Sinubukan kong gumalaw. Ngunit ang matinding sakit sa ibabang bahagi ng aking tiyan ay kumuha ng aking hininga. Hindi ito ang sakit na inaasahan ko. Ito ay mas malalim. Mas mapanghimasok. Noong umagang nagbago ang lahat. Hinalikan ko ang aking asawa. Si Dante. Bago siya umalis, iniisip na uwi siya para sa hapunan. Isang simpleng appendectomy. Wala nang iba kundi ilang maliliit na peklat. At isang kwento tungkol sa walang lasa na pagkain sa ospital. Ngunit habang nakahiga ako sa kama na iyon, sa ilalim ng fluorescent light na nagpapatingkad sa lahat, alam kong mayroong matinding pagkakamali. Isang batang nurse na may mababait na mata at pangalang niya. Ang pumasok sa silid. Tahimik siyang gumalaw. Inaayos ang e-drip. Tinitingnan ang aking vitals. Pero may kakaiba sa kanyang tingin. Isang halo ng awa at kaba na nakagulo sa akin. Sa tuwing magtatagpo ang aming mata, mabilis siyang tumitingin sa pinto. Na para bang natatakot siyang may makadiskubre sa kanya. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Ma'am Jones. Tanong niya. Halos pabulong ang kanyang boses. Nauuhaw ako. Nasabi ko. At masakit dito sa ibaba. Ganoon ba talaga kasakit? Natigilan si niya. Ang kanyang kamay ay nakabitin sa monitor. Muli siyang tumingin sa pinto. Ngunit mumiti siya at lumapit sa akin. Lumilikha ng isang maliit na bubble ng pagiging kumpidensyal sa steril na espasyo. Ma'am, hindi po ba nila sinabi sa inyo ang tungkol sa pangalawang operasyon? Bulong niya. At ang kanyang mga salita ay bumagsak sa akin na parang isang balde ng tubig na may yelo. Umiling ako. Nagsimulang lumakas ang tibok ng aking puso laban sa aking mga tadyang. Isang balisang tambol na masasalamin sa mabilis na beeping ng monitor. Anong pangalawang operasyon? Sabi ko. Anong pinagsasabi mo? Nurse. Nalanghap siya ng malalim. Ang asawa ninyo. Pinirmahan niya ang authorization habang nag-opera kayo. Nag-otorisa siya ng isang tubal ligation. Tumigil ang mundo. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Walang katuturan. Impossible. Tubal ligation. Esterilisasyon. Si Dante. Ang aking Dante. Ang lalaking ngumiti sa akin sa kabila ng isang mesa na may kandila noong nakaraang linggo. Ang liwanag ay sumasayaw sa kanyang mga mata habang pinag-uusapan ko ang mga pangalan ng sanggol. Ipinikit ko ang aking mga mata. At ang alaala ay sumakit sa akin ng may hindi matitiis na kalupitan. Ipinagdiriwang namin ang aming ika-5 anibersaryo. Suot ko ang isang kulay asul na damit na sutla na gusto niya. Nagsalita ako ng may sigasig na ngayon ay tila kahiyahiyang walang muwang. Tungkol sa paggawa ng study room sa aming bahay na maging silid-tulugan ng sanggol. Pagkatapos ng aming biyahe sa Palawan. Hinawakan niya ang aking kamay sa mesa. Naman. Mahal. Sabi niya. Ang kanyang boses ay parang pelus. Sa tamang panahon lang. Gusto ko lang na maging perpekto ang lahat para pagdating ng ating anak. Naniwala ako sa kanya. Paano ako hindi maniniwala? Ako na lumaki sa isang tahanan kung saan ang bawat tagumpay ay pinaliit. At bawat pagkakamali ay pinalaki. Nakakita ako ng kanlungan kay Dante.
Siya ang aking katahimikan. Ang aking katatagan. Ang lalaking nagturo sa akin na sapat na ako. O iyon ang inakala ko. Ang matinding sakit na nagdala sa akin dito ay tila malayo na. Walang kabuluhan. Kumpara sa pagkawasak na sumisira sa aking dibdib. Naalala ko ang kanyang nag-aalalang mukha. Nang doblehin ako sa sakit habang naglilibot sa isang site. Kung paano niya ako binuhat sa kanyang mga bisig. Kung paano niya sinigawan ang kanyang assistant na kanselahin ang lahat. Naalala ko ang kamay niya na humahawak sa akin sa kotse. Bumubulong. Aalagaan ko ang lahat. Buhay ko. Huwag kang mag-alala. At inalagaan niya. Talagang inalagaan niya. Habang ako ay natutulog. Nagtiwala at mahina. Ang lalaking pinagbigyan ko ng aking buhay ay gumawa ng desisyon tungkol sa aking katawan. Sa aking kinabukasan. At sa aking mga pangarap ng walang pahintulot ko. Gumamit siya ng isang hindi nakikitang scalpel. At inalis ang aking kakayahan na maging isang ina. At ginawa niya ito ng nakangiti. Ang beeping ng monitor ay isang nakakabinging sigaw. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan na hindi makapagbigay aliw sa akin. Sa sandaling iyon. Sa malamig at anonymous na silid na iyon. Naunawaan ko na hindi lamang ang aking appendix ang inalis ng operasyon. Inalis nito ang kinabukasan na ginugol ko ng 5 taon sa pagtatayo. At ang arkitekto ng aking pagkawasak ay ang lalaking sumumpa na poprotektahan ako. Ang mga sumunod na oras ay isang pagpapahirap ng kawalan ng kapangyarihan. Tinawagan ko si Dante ng paulit-ulit. Ngunit ang aking telepono ay dumiretso sa voicemail. Ang pagkabalisa ay lumaki sa loob ko na parang isang itim na alon. Nang dumating si Ilse Sarmiento, ang siruhano, ang kanyang presensya ay pumuno sa silid ng isang nagielong kayabangan na nagpatindig sa aking balat. Siya ay isang lalaking may kulay pilak na buhok at isang huwarang reputasyon. Ang uri ng doktor na pinupuntahan ng mga elite sa Makati. Enrique Jones. Sabi niya. Hindi tinitingnan ang aking mga mata habang tinitingnan niya ang ilang papel sa kanyang tablet. Ang operasyon ay matagumpay. Ang appendicitis ay nalampasan. Makakauwi ka na sa loob ng ilang araw. Ang pangalawang operasyon. Ang aking boses ay isang nanginginig na hibla. Sinabi ng nurse. Tumigil si Ilse Sarmiento. Sa wakas ay tumingin sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay isa ng kalkuladong pagkabagot. Isang maliit na preventive measure. Ipinagbigay alam sa amin ng asawa mo ang tungkol sa isang kasaysayan ng mga issue sa ginekolohiya. At itinuring niyang matalino na lutasin ito ng sabay-sabay. Ito ay isang desisyon na ginawa para sa iyong pinakamahusay na interes. Upang iligtas ka sa isang operasyon sa hinaharap at mas maraming stress. Ang kanyang tono ay napaka-condescending. Napakagaan. Na para bang pinag-uusapan niya ang tungkol sa panahon. Sinasabi niya sa akin na ako ay pinutol para sa kaginhawahan. At inaasahan niya na magpasalamat ako sa kanya. Ang galit, dalisay at mainit, ay nagsimulang matunaw ang pagkabigla. Wala kang pahintulot ko. Mayroon kami ng sa asawa mo. Naligal mong proxy sa isang medical na emergency. Maayos ang lahat. Ma'am. Ngayon, kung papayagan mo ako. Umalis siya bago pa ako makapagsalita. Iniwan akong nanginginig sa matinding galit. Dumating si Dante noong hapon na iyon. Pumasok na may maliwanag na ngiti at isang malaking palumpo ng puting tulip. Ang paborito ko. Ang kilos na minsan ay magpapalambot sa akin. Ngayon ay naramdaman na parang isang mapang-uyam na panunuya. Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-alala ako ng husto. Sabi niya. Yumuko para halikan ako. Itinalikod ko ang aking mukha. Bakit? Tanong ko.
Ang aking boses ay patag. Walang emosyon. Sandaling nag-alinlangan ang kanyang ngiti. Bakit ano? Mahal? Bakit mo ito ginawa? Dante. Bumuntong hininga siya. Inilapag ang mga bulaklak sa bedside table at umupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Ngunit inalis ko ito na para bang nasunog ako sa kanyang paghipo. Doon ay nagbago ang kanyang mukha sa isang ekspresyon ng matinding pag-aalala. Isang maskara ng empatya na ngayon ay nakikita ko ng may nakakatakot na kalinawan. Aliyah. Mahal ko. Pinaguguluhan ka pa ng anesthesia. Sensitibo ka. Hindi ka nag-iisip ng malinaw. Mas malinaw ang pag-iisip ko kaysa kailanman. Isterilisado mo ako. Dante. Nang wala akong pahintulot. Nagsimula ang pagganap. Ang kanyang boses ay naging malambot at makatwiran. Ang boses na ginagamit niya upang pakalmahin ako kapag ako ay na-stress sa trabaho. Ito ang boses ng manipulasyon. Baby. Ginawa ko ito para sa atin. Hindi mo ba naaalala ang lahat ng oras na nagpanik ka tungkol sa pagkakaroon ng mga anak? Yung oras na nakita mo ang asawa ni Mark kasama ang kanyang sanggol at namutla ka? Sinabi mo sa akin na hindi mo kaya. Na ang ideya ng pagbubuntis ay tinatakot ka. Siya ay isang pambihirang sinungaling. Gumagawa siya ng isang alternatibong realidad. Kung saan ako ay isang walang katiyakang babae at siya ang aking tagapagligtas. Ang bawat salita ay isang punyal. Na lumubog ng mas malalim sa sugat ng kanyang pagtataksil. Hindi iyon nangyari. Dante. Hindi kailanman. Gusto na nating magsimulang mag-anak. Masyado kang na-stress. Iginiit niya. Ang kanyang tono ngayon ay parang isang ama. Nalilito ka. Ginawa ko lang ang mahirap na desisyon na hindi ka sapat na matapang gawin. Pinalaya kita mula sa presyon na iyon. Mahal ko. Nawalan ako ng salita. Tinatawag niya akong baliw. Binabaliwala niya ang aking mga pagnanasa. Ang aking mga pangarap. Ang mismong isip ko. Umalis ka dito. Bulong ko. Nanginginig ang aking boses sa galit na nagbanta na ubusin ako. Aliyah. Huwag kang maging dramatic. Pag-usapan natin ito na parang matatanda paggaling mo. Umalis, Eze. Sigaw ko. Ang tunog ay sumira sa tahimik na hangin ng silid. Tumayo siya. Naapi. Inayos niya ang tali ng kanyang kurbata. Palaging nag-aalala sa panlabas na anyo. Babalik ako kapag mas makatwiran ka na. Nang sumara ang pinto. Nagkawatak-watak ako. Ang unang tawag ay kay Stella. Ang aking matalik na kaibigan. Ang aking angkla. Stella. Humihikbi ako sa telepono. Aliyah. Anong problema? Kumusta ang lahat? Nagpa-isterilisa siya sa akin. May katahimikan sa kabilang linya. Isang mabigat na katahimikan na puno ng kawalang paniwala at galit. Ang halimaw na iyon. Sa wakas ay sinabi ni Stella. Ang kanyang boses ay dalisay na lason. Pakinggan mo ako. Aliyah. Hindi ka baliw. 3 linggo na ang nakalipas. Ipinapakita mo sa akin ang mga brochure ng fertility clinic. Mayroon tayong pag-uusap sa Viber kung saan pinag-uusapan natin ang mga pangalan. Hindi ka baliw. Siya ay isang halimaw. At pagbabayarin natin siya. Ang kanyang mga salita ay ang unang tisa sa muling pagtatayo ng aking nawasak na mundo. Hindi ako baliw. At hindi ako nag-iisa. Ang pag-uwi ay parang pagpasok sa isang crime scene. Ang aming penthouse sa gihis. Na naging kanlungan ko. Isang patunay ng tagumpay na binuo namin ng magkasama. Ngayon ay naramdaman na parang isang kulungan na dinisenyo ng aking mang-aagaw. Ang bawat bagay. Bawat larawan sa dingding ay sumigaw ng kasinungalingan na aking nilulun. Ipinilit ni Dante na magpahinga ako. Ginawa niya ako ng tsaa at inayos ako sa sofa.
Ginagampanan ang papel ng tapat na asawa. Ang pagduduwal na naramdaman ko ay walang kinalaman sa operasyon. Kasunod ng payo ni Stella, nilunok ko ang aking galit at nagsimulang maglaro. Humingi ako ng paumanhin kay Dante ng gabing iyon. Tama ka. Sabi ko. Iniiwasan ang kanyang tingin. Ako ay hormonal at masakit ang katawan. Nag-overact ako. Patawad. Ang ngiti ng ginhawa at kasiyahan sa sarili na lumabas sa kanyang mukha ay halos hindi matitiis. Alam ko. Buhay ko. Alam kong maiintindihan mo. Palagi mong ginagawa. Nang gabing iyon, habang mahimbing siyang natutulog sa tabi ko. Ang kanyang hininga ay malalim at tahimik. Ako ay nakahiga ng tuwid. Nakabukas ang aking mga mata sa dilim. Ang pisikal na sakit ng operasyon ay isang patuloy na paalala. Ngunit ang sakit ng kaluluwa ang nagpapanatili sa akin na gising. Tahimik akong bumangon at ikinulong ang sarili ko sa banyo ng bisita. Binuksan ko ang shower ng buo. Hindi para maligo, kundi para lunurin ang tunog ng aking sariling pagbagsak. Bumagsak sa akin ang mainit na tubig. Ngunit naramdaman ko ang lamig na tumagos sa aking mga buto. At pagkatapos ay umiyak ako. Hindi ito iyak ng galit, hindi pa ito ay ang malalim. Pusong iyak para sa isang kinabukasan na ninakaw sa akin. Umiyak ako para sa mga anak na ngayon ay sa imahinasyon ko na lang mag-i-exist. Para sa mga linggo ng umaga na hindi namin kailanman mararanasan. Para sa tawa ng isang bata na hindi kailanman aalingaw sa mga bulwagan ng bahay na iyon. Umiyak ako para sa walang muwang na babae na naniwala sa isang fairy tale. Para lamang matuklasan na ang prinsipe ay ang dragon. Ito ay isang visceral na kalungkutan. Isang kawalan na naramdaman na pisikal. Na para bang isang bahagi ng aking kaluluwa ay inalis. Kasama ang kakayahan na magbuntis. At sa katahimikan na sumunod sa mga luha. Habang ang singaw ay nagpalabo sa salamin. May nagbago. Ang sakit ay hindi nawala. Ngunit ito ay nagbago. Nagkristal ito sa isang malamig. Matalinong determinasyon. Ang kalungkutan ay nagbigay daan sa isang nagielong galit. Hindi lamang niya ako ipinagtaksilan. Mali ang pagtatasa niya sa akin. Inakala niya na babagsak ako. Natatanggapin ko ang kanyang bersyon ng realidad. Na mag-aayos ako para sa buhay na dinisenyo niya para sa akin. Nagkamali siya. Nagsimula ang investigasyon kinabukasan habang siya ay nasa isang pulong. Pumunta ako sa kanyang opisina. Isang santuwaryo na bihira kong pinapasok. Ang kanyang laptop. Isang state-of-the-art na MacBook Pro. Humingi ng password. Sinubukan ko ang mga anibersaryo. Kaarawan wala. Pagkatapos, may naalala ako. Sa isang kaswal na pag-uusap, binanggit ni Carmen, ang asawa ng isa sa kanyang mga kasosyo sa negosyo, na ang pangalan ng kanilang aso ay Princess. At ang kaarawan nito ay Abril 27. Naalala ko si Dante na tumatawa. At nagsasabi ng isang bagay tungkol kay Carmen at sa kanyang pagkabaliw. Ito ay isang hula. Tinip ko ang Caramel Princess 2,743. Nag-unlock ang screen. Malakas ang tibok ng aking puso. Nagsimula akong maghanap. Nakakita ako ng isang folder na protektado ng isa pang password. Ngunit ginamit ko ang parehong isa. At gumana ito. Sa loob ay may dalawang subfolder. Ang una, Special Consult, ay naglalaman ng isang file. Isang kopya ng $25,000 na paglilipat sa isang kumpanya na tinatawag na Sarmiento Medical Services DDT, na may petsang 2 araw bago ang aking operasyon. Patunay ng panunuhol. Ang pangalawang folder, Project AC, ang nagpalamig sa akin sa buto. Ito ay puno ng mga larawan. Si Dante at isang nakamamanghang babae na may blonde na buhok at ngiti ng pusa. Sa tabing dagat. Sa mga yete.
Sa pribadong mga hapunan, nakilala ko si Gigi. Isang batang fashion designer na nakilala ko sa ilang event. Ang kabit. Ngunit hindi lang iyon. May mga dokumento, kontrata, bank statements. Isang bagay na mas malaki at mas madilim ang nakatago doon. At matutuklasan ko ito. Ginugol ko ang sumunod na ilang oras. Na nakalubog sa digital ebis ng lihim na buhay ng aking asawa. Sa bawat pag-click, ang imahe ng lalaki na inakala kong kilala ko ay gumuho. Pinalitan ng sa isang kalkuladong mandaragit. Ipinadala ko ang buong nilalaman ng Project E folder kay Stella. Na may isang simpleng mensahe, kailangan kong makita mo ito ngayon. Habang naghihintay ako sa kanyang tawag, sinimulan kong suriin ang mga dokumento sa aking sarili. Hindi lang sila mga papel sa negosyo. Sila ay ang balangkas ng isang panloloko. At ang aking mata bilang isang arkitekto. Ang aking propesyon. Ang nagbigay sa akin ng kalamangan. Sanay akong magbasa ng blueprints. Naunawaan ang mga istruktura. Nakikita kung paano magkasya ang mga bahagi upang bumuo ng isang buo. Ang nakita ko dito ay isang sinasadyang opake na istruktura. Na dinisenyo upang manloko. Mayroong isang investment contract sa pagitan ni Dante at Gigi. Isang sertipiko ng pagkakaloob para sa isang kumpanya na tinatawag na Horizons Development Lot. At bank statements na nagpapakita ng isang malaking paglilipat. 65 milyon mula sa personal na account ni Gigi patungo sa account ng bagong kumpanya. Ang aking pagsasanay ang nagpabantay sa akin sa mga detalye. Ang address ng negosyo para sa Horizons Development ay isang box. Ang nag-iisang legal agent na may kabuang at walang limitasyong kontrol sa account ay si Dante Jones. Ang istruktura ay dinisenyo hindi para makipagsosyo, kundi para agawin ang ari-arian. Nagring ang aking telepono. Si Stella iyon. At ang kanyang boses ay isang halo ng galit at isang kakaibang propesyonal na pagkasabi. Aliyah, nakaupo ka na ba? Kasi ito ay isang bomba. Alam kong isa itong pandaraya. Tama. Ang pandaraya ay isang likhang sining sa white-collar crime. Sigaw niya. Gumawa lang ako ng mabilis na paghahanap. Ang DFSU ay itinatag 2 buwan na ang nakalipas. Wala itong assets. Walang kasaysayan. Wala kundi ang bank account na iyon. Kinumbinsi ni Dante ang mahirap na babaeng iyon na ibenta ang isang ari-arian. Naminana niya mula sa kanyang mga magulang sa Cebu. Upang mamuhunan sa isang umano luxury real estate project sa Palawan. Ang proyektong palagi niyang pinag-uusapan. Sabi ko, ang mga piraso ay nag-iipon sa aking isip. Eksakto. Ngunit ang pera ay hindi kailanman pupunta sa anumang proyekto. Ito ay pupunta sa pagpupondo ng kanyang malaking paglipat upang maging independyente. At kapag ang pera ay nakuha na sa kanyang iba pang mga kumpanya, ang DDSU ay idedeklara na bangkarote at mawawala ang lahat kay Gigi. Inaalis niya ako sa kanyang reproductive feature. At siya naman ay inaalis niya sa kanyang financial feature. Sabi ko, ang aking boses ngayon ay matatag at walang bakas ng luha. Nang sabay-sabay, ako ay natahimik. Nagpoproseso ng kalupitan ng kanyang kasamaan. Hindi lang siya isang mangangalunya at isang taksil. Siya ay isang sociopath. Ngunit hindi siya umasa sa isang bagay. Patuloy ni Stella. Ang kanyang boses ay matalas na parang kutsilyo. Hindi siya umasa sa asawa niya. Ang taong inakala niyang isang simpleng dekorador. Na maging sapat na matalino upang maunawaan ang kanyang master plan. Isang matapang at kakilakilabot na pag-iisip ang nagsimulang mabuo sa aking isip. Isang ideya na napakabagsik na nagpangiti sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Stella, ano ang mangyayari kung kailangan ni Dante ang pera na iyon upang tapusin ang isang malaking deal? Isang napakapublikong deal? May katahimikan.
Naramdaman kong nakangiti si Stella sa kabilang linya. Well, kung mawawala ang pera na iyon sa kritikal na sandali. O kung malaman ng tunay na may-ari ng pera ang katotohanan. At magpa siya na i-freeze ang account. Ito ay magiging isang malaking kapahamakan para sa kanya. Isang pampublikong kahihiyan at kabuuang pinansyal na pagkawasak. Ginamit niya ang pera niya para subukang makuha ang kinabukasan na ninakaw niya sa akin. Sabi ko, ang aking boses ngayon ay matatag. Gagamitin natin ang parehong pera upang gibain ang kanyang mundo. Diyos ko. Aliyah. Sabi ni Stella na may tunay na paghanga. Binigyan niya tayo ng perpektong sandata. At ang kanyang kabit ang magiging isa na kukumpleto sa plano. Ang plano ay nasa kilos na. Hindi na lang ito tungkol sa hustisya para sa aking nilabag na katawan. Ito ay tungkol sa kabuuang paghihiganti. Sisirain ko ang kanyang buhay piraso-piraso. Gamit ang mismong mga tisa. Kung saan niya plinano na itayo ang kanyang imperyo ng mga kasinungalingan. Ang pakikipag-ugnay kay Gigi ay ang pinakamapanganib na hakbang sa aking buhay. Ito ay pakikipag-ugnay sa ibang babae. Ang aking karibal. Ang pagpapakatao ng pagtataksil ni Dante. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumigaw na huwag itong gawin. Ngunit ang aking bagong malamig na lohika ay nauunawaan na hindi siya ang aking tunay na kaaway. Siya ay isa pang biktima. Kahit na hindi pa niya alam. Siya ay collateral damage. At ngayon, ang aking tanging posibleng kakampi. Nahanap ko siya sa pamamagitan ng kanyang profile sa Instagram. Kung saan ipinakita niya ang isang buhay ng karangyaan at tagumpay. Bilang isang fashion designer. Nagpadala ako sa kanya ng direktang mensahe. Maikli at profesional. Gigi. Ito si Aliyah. Asawa ni Dante Jones. Kailangan kong kausapin ka tungkol sa isang investment. Ito ay apurahan at para sa iyong pinakamahusay na interes. Huwag mo siyang sabihan ng kahit ano. Sa aking pagtataka. Tumugon siya sa loob ng wala pang isang oras. Magkikita tayo bukas ng 4. Sa Maison Case sa Makati. Mag-isa ka lang. Dumating ako ng 15 minuto ng maaga. Pumili ako ng isang mesa sa pinaka-discreet na sulok. Ang aking puso ay isang runaway drum. Paano kung tawanan niya ako? Paano kung tumakbo siya at sabihin kay Dante ang lahat? Sinabihan ako ni Stella na dalhin ang ebidensya sa print. Upang hayaan ang mga dokumento na magsalita para sa akin. Dumating si Gigi ng nasa oras. Mas maganda pa siya ng personal. Na may kumpiyansa na pumuno sa espasyo. Suot niya ang isang perpektong damit. At sunglases na inalis lang niya pagkaupo. Tiningnan niya ako ng maihalong kuryosidad at pag-aalipusta. Okay. Sabi niya. Inikot ang kanyang mga binti. Narito ako. Ipinapalagay kong tungkol ito sa amin ni Dante. Kung pumunta ka para gumawa ng eksena di. Hindi ako pumunta para doon. Putol ko. Ang aking boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Hindi ako nag-alok ng pagbati o ngiti. Kinuha ko ang isang folder mula sa aking bag at idinulas ito sa mesa. Nandito ako para dito. Kumunot ang noo niya at binuksan ang folder. Ang una niyang nakita ay ang kopya ng authorization para sa aking operasyon. Kasama ang peking pirma at nota ni Dante. Ang kanyang ekspresyon ng kayabangan ay nag-alinlangan. Ano ito? Ito ang utos na pinirmahan ni Dante para pa-esterilisa ako nang wala akong pahintulot. Habang ako ay nasa operating table para sa appendicitis. Sabi ko, ang aking boses ay yelo. Ito ang ginagawa niya. Sa babaeng kasama niyang natutulog gabi-gabi. Pagkatapos, idinulas ko ang pangalawang set ng mga dokumento. Ang sertipiko ng pagkakaloob para sa Horizons Development. At ang kopya ng kanyang A65 milyon na paglilipat. Tingnan mo ang pangalan ng nag-iisang legal agent. Patuloy ko.
Pinananatiling mababa at kontrolado ang aking boses. At ito ang ginagawa niya sa iyo. Ang kumpanya na iyon ay isang walang laman na shell. Gigi. At siya lang ang may susi sa vault. Nakita ko ang kulay na nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na naging mapanghamon, ngayon ay nakatutok sa mga papel. Nag-scan ng mga clause. Nakikita ang sarili niyang pangalan sa tabi ng pirma ng lalaking minahal niya. Nakita ko ang eksaktong sandali na nabasag ang kanyang pagtanggi. Pinalitan ng isang horrified na pag-unawa. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng isang kahinaan na hindi ko inaasahan. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Ang proyekto sa Palawan? Lahat. Lahat. Kinumpirma ko. Ikaw ang kanyang gintong tiket sa kanyang susunod na malaking deal. At kapag nakuha niya ito, itatapon ka niya. Tulad ng pagtatapon niya sa akin. Siya ay tahimik sa loob ng mahabang panahon. Nakatitig sa mga dokumento. Nagsimulang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Sinisira ang kanyang perpektong makeup. Hindi sila luha ng kalungkutan, kundi ng dalisay at ganap na galit. Ang tangina niya. Bulong niya. Nanginginig ang kanyang boses sa puot. Kinuha niya ang lahat sa akin. Ang bahay ng aking mga magulang. At kinuha niya ang aking kakayahan na magkaanak. Sabi ko. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang aming mga tingin. Hindi bilang magkaribal, kundi bilang dalawang babae na pinag-isa ng pagtataksil ng iisang lalaki. Pinunasan niya ang kanyang mga luha sa isang magaspang na kilos. Ang kanyang ekspresyon ay tumigas. Ang walang muwang na designer ay nawala. Pinalitan ng isang babae na may sirang puso at uhaw sa paghihiganti. Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya. Ang kanyang boses ngayon ay bakal. Ang plano ay nagsimula. Ang yugto para sa pagbagsak ni Dante ay hindi maaaring maging mas perpekto. Ang grand ballroom ng isang high-end hotel sa Makati. Puno ng mga kilalang tao sa real estate at mundo ng pananalapi ng Pilipinas. Si Dante ay nasa kanyang elemento. Gumagalaw sa mga bisita ng may gilas ng pating. Ang kanyang milyong-pisong ngiti ay nakakasilaw sa lahat. Ito ang gabi ng kanyang konsegrasyon. Ang paglunsad ng Horizons Palawan. Ang kanyang pinakaambisyosong proyekto. At ako ay nandoon. Sa isang tahimik na background. Pinapanood ang lahat. Si Gigi ay nandoon din. Sa tabi niya. Ginagampanan ang papel ng mapagmataas na kabit ng perpekto. Walang sinuman ang naghinala sa bagyo na malapit nang dumating. Ang rurok ng gabi ay ang pagpirma ng kasunduan sa co-investment. Kasama ang isang pangunahing internasyonal na konsortium. Kailangang ipakita ni Dante ang liquidity ng Horizons Development ang pera ni Gigi upang tapusin ang deal. Doon mismo. Umakyat siya sa entablado sa ilalim ng pagbuhos ng palakpakan. Tumayo siya sa podyum na naligo sa liwanag ng spotlight. Tiwala. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa silid. Sa negosyong ito, ang tiwala ay ang lahat. At ngayon, ako ay pinarangalan na makuha ang tiwala ng aming kagalang-galang ng mga kasosyo. Habang nagsasalita siya, nagpadala ako ng text message kay Stella. Nakasama ng isang notaryo at isang legal team sa isang hotel suite. Ngayon, patuloy ni Dante ang kanyang talumpati. At upang ipakita ang aming ganap na pangako, gagawin namin ang paunang paglilipat ng pondo dito mismo. Bilang isang gawa ng kabuuang transparency. Nagbigay siya ng signal sa kanyang assistant. Ang malaking screen sa likod niya, na nagpapakita ng kahangahangang logo ng Horizons Palawan. Naghanda na ipakita ang kumpirmasyon ng transaksyon. Ang silid ay humawak ng hininga. Ngunit ang screen ay kumikislap. At sa halip na isang bank confirmation, ang lumabas ay isang screenshot ng bank statement ng Horizons Development. Ang 65 milyon na balanse ay nandoon.
Ngunit sa ibabaw nito, sa malalaking pulang letra, isang digital stamp na kumikislap ng walang humpay. Account frozen pending fraud investigation. Isang bulong ng pagkalito ang kumalat sa bulwagan. Bumaling si Dante. Ang kanyang ngiti ay nagyelo sa isang mukha ng kakilakilabot. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa perpektong tan sa puting abo sa isang segundo. At sa tumpak na sandaling iyon, bumukas ang pangunahing mga pinto ng ballroom. Si Gigi at ako ay pumasok. Nasinamahan ni Stella. Naglakad kami sa gitnang pasilyo sa ganap na katahimikan. Habang daan-daang mata ang bumaling upang tumingin sa amin. Ang bulong ay naging isang katahimikan. Narating namin ang paanan ng entablado. Tumingin sa amin si Dante. Nakulong at nakalantad. Dalawang lalaki na nakasuot ng suit. Mga court officer. Sumunod sa amin. Lumapit sila kay Dante. Naparalisado pa rin sa podium. Dante Jones. Sabi ng isa. Ang kanyang boses ay propesyonal at malamig. Ikaw ay inihahain dito ng isang sibil na kaso para sa physical assault and battery. Dante Jones. Sabi ng pangalawa. Ikaw ay inihahain dito ng isang kriminal na reklamo para sa krimen ng panloloko. Ang mga flash mula sa mga social media camera na dumating upang takpan ang isang tagumpay. Ngayon ay sumabog upang makuha ang isang pampublikong pagbitay. Nakita ko ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Ang pag-unawa na ang kanyang buong mundo, na binuo sa mga kasinungalingan at kayabangan, ay nagkawatak-watak sa kanyang paanan. Live at personal. Ang kanyang imperyo ay gumuho. At ang mga arkitekto ng kanyang demolisyon ay ang dalawang babae na sinubukan niyang sirain. Ang iskandalo ay malaki. Kinabukasan, ang mukha ni Dante ay hindi sa seksyon ng socialite. Ito ay nasa front page ng mga financial newspaper at sa mga website ng balita sa hudikatura. Ang kwento ay mailahat ng elemento ng isang modernong trahedya, pagtataksil. Kasakiman, isang tiwaling doktor, at ang hindi inaasahang alyansa sa pagitan ng isang asawa at isang kabit. Ang pagbagsak ay mabilis at brutal. Ang kanyang mga kasosyo mula sa internasyonal na konsortium ay kaagad na umatras. Naglalabas ng isang pahayag na nagdidistansya sa kanilang sarili mula sa anumang pandaraya. Ang kanyang sariling kumpanya ay nagpatalsik sa kanya at nag-anunsyo ng isang panloob na audit. Ang kanyang matataas na kaibigan ay tumigil sa pagsagot sa kanyang mga tawag. Ang pamilya Jones ay umatras sa isang kahiyahiyang katahimikan. Siya ay inaresto isang linggo pagkatapos. Kasama ang ebidensya ng suhol kay Izzy Sarmiento. At ang reklamo sa pandaraya ni Gigi, na sinusuportahan ng isang bundok ng ebidensya. Ang kaso laban sa kanya ay matibay. Nawalan ng lisensya si Izzy Sarmiento bilang isang doktor habang buhay. At humarap din sa mga kasong kriminal. Ang kanyang reputasyon bilang isang medical luminary ay nawasak ng walang hanggan. Si Dante, na humaharap sa isang mahabang sentensya sa bilangguan, sinubukang makipagnegosasyon. Ang kanyang abogado ay nakipag-ugnay kay Stella. Nag-aalok sa akin ng isang mapagbigay na diborsyo. Kapalit ng pagbaba ng mga kaso. Ang aking sagot ay simple, hindi. Walang halaga ng pera sa mundo ang makakabili ng aking katahimikan. O maibabalik ang kinuha niya. Si Gigi ay nanatiling matatag din. Nabawi niya ang bawat sentimo ng kanyang pera. Isang buwan pagkatapos, habang ang alikabok ng media ay nagsisimulang humupa, gumawa siya ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Pampubliko siyang nag-anunsyo ng donasyon ng A1.0 milyon sa isang organisasyon na sumusuporta sa mga babae na biktima ng karahasan. Na nagsasabing ang kanyang donasyon ay bilang parangal sa lakas at tapang ni Aliyah. Ito ang kanyang paraan upang isara ang kabanata. Isang kilos ng pagkakaisa na ipinanganak mula sa isang ibinahaging pagtataksil. Ang imperyo ni Dante ay hindi lamang gumuho. Ito ay naging abo. At mula sa mga abo na iyon,
Isang bagong bagay. Isang hindi inaasahang bagay. Ang nagsisimulang lumaki. Isang taon na ang lumipas. Ang tunog ng martilyo at lagari ay pinalitan ng bulong ng mga pag-uusap. At ang tunog ng mga keyboard. Ako ay nasa punong himpilan ang pundasyon ng aming desisyon. Sa gitna ng downtown Makati. Ang espasyo na dinisenyo ko sa sarili ko ay maliwanag at bukas. Na may mga glass wall na sumasagisag sa transparency na kinasusuklaman ni Dante. Ang pera mula sa civil lawsuit. Isang malaking halaga. Ay naging binhi para sa lugar na ito. Dito. Isang koponan ng mga abogado. Psychologist. At social worker. Nag-aalok ng libreng tulong sa mga babae na naging biktima ng reproductive coercion, financial abuse, o manipulasyon sa kanilang relasyon. Ang bawat babae na naglalakad sa pintuan na iyon ay nagpapaalala sa akin kung bakit ako lumaban. Hindi na ako nakatira sa penthouse ng bihis. Ibinenta ko ang lahat na nag-ugnay sa akin sa buhay na iyon. At lumipat sa isang mas maliit na apartment. Isa na nararamdaman na akin. Puno ng aking mga libro. Aking musika. At ang aking kapayapaan. Si Dante ay sinentensyahan ng 12 taon sa bilangguan. Minsan, sa katahimikan ng gabi, nagtataka ako kung talagang naunawaan niya ang kalikasan ng kanyang krimen. Hindi ang pandaraya, kundi ang paglabag sa tiwala. Ang pagpuksa ng isang kaluluwa. Ngunit mabilis kong pinalayas ang pag-iisip. Ang kanyang kapalaran ay hindi na nakakaapekto sa akin. Muling itinayo ko ang aking buhay. Hindi sa mga guho ng dati, kundi sa bago. Mas matatag na lupa. Ang sakit ng nawala ko ay hindi kailanman ganap na mawawala. Ito ay isang peklat sa aking kaluluwa. Isang walang hanggang paalala. Ngunit hindi na ito naglalarawan kung sino ako. Ang aking trabaho. Ang mga babae na tinutulungan namin. Iyon ang naglalarawan sa akin ngayon. Ang aking laptop ay tumunog. Ito ay isang bagong email. Ang subject line ay nagsasaad, kailangan ko ng tulong. Ito ay mula sa isang batang babae na nagkukwento ng isang masakit na pamilyar na kwento. Tungkol sa isang asawa na nagkokontrol sa kanyang pananalapi at tumangging payagan siyang magtrabaho. Tumingin ako sa labas ng bintana sa pagmamadali ng downtown Makati. Isang lungsod ng mga halimaw at anonymous na mga bayani. Isang lungsod na halos sumira sa akin, ngunit sa halip ay nagbigay sa akin ng layunin. Ngumiti ako. Isang tunay at tahimik na ngiti. Kinuha ko ang aking kape at sinimulan ang pagsagot. Kumusta? Nasa tamang lugar ka. Sabihin mo sa akin ang iyong kwento. Narito kami upang makinig. Sinasabi nila na ang paghihiganti ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Ngunit ang pakikipag-alyansa sa aking karibal upang ilantad ang lalaking nagtaksil sa aming dalawa ay nagbigay sa akin ng pinakamalalim na kahulugan ng hustisya. Tama ba akong maniwala na minsan? Ang pinakamahusay na paraan upang gumaling ay upang tiyakin na ang isa na sumakit sa iyo ay hindi na makakasakit pa sa iba. Kung niningning ang iyong puso at nakita mo ang sarili mo sa paglalakbay ni Aliyah, ibahagi ang kwentong ito upang bigyan ng lakas ang ibang mga babae na lumaban para sa aming desisyon.